Guys, Alicia nyo, it's me again. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So mga minamahal, instead sana na magpaka-ate, diba? Itong si VP Sara Duterte at hindi niya sana dapat tinotolerate ang ginagawang mali ng kanyang kapatid, abay tingnan nyo mga minamahal, napaka-on denial ni VP Sara Duterte nang tanungin siya patungkol nga po sa krimen, allegedly abuses na ginawa ng kanyang kapatid sa mainstream media. Instead na itama yung ginawang kamalian ng kanyang kapatid, mga minamahal, abay dininay pa ni VP Sara Duterte at yung ending, tinatransfer niya yung galit sa mga Marcoses. Nadamay na naman po ang pamilya nila PBBM sa issue ng pambubugbog, sa issue ng bugaw, sa issue ng physical abuse, sa issue ng pambubuli ni Congressman Pulong Duterte. So ngayon, ito yung sabi ni VP Sara, mga minamahal. By the way, nagsalita na, meron pong exclusive interview itong si Nino Barsaga patungkol nga po doon sa lalaking binugbog, sa lalaking nambubugaw na katransaksyonnes ni Congressman Pulong Duterte. Meron pong exclusive interview na tinanong ni Cap Nino Barsaga. So bago tayo pumunta dyan mga minamahal, pag-usapan muna natin ito kung paano dininay ni VP Sara Duterte ang ginawang kamalian ng kanyang kapatid. Sabi dito mga minamahal, every time na nagkakaroon sila ng issue, malaking issue na kabalbala na ginagawa nila, ang kanilang pagko-cover sa mga issue na to ay atakihin yung kalaban nila sa politika. Ma'am, lilinawin namin sa'yo, VP Sara Duterte, iba yung issue ng bayan sa personal na issue ng kapatid mo. Hindi mo pwedeng i-connect yung dalawang yun. Hindi naman ata kasalanan ng CCTV. Hindi naman ata kasalanan ng taong bayan na makita itong video ng pang-aabuso ng kapatid mo. Gets ninyo mga minamahal? Okay. Tulad nga ng sinabi ko, blanco yung budget. Diba? So nakikita nyo mga minamahal, tina-transfer ni VP Sara Duterte yung issue sa mga Marcoses na yung tinatanong dito, na yung pinag-uusapan dito ay patungkol sa pang-aabusong ginagawa ng kanyang kapatid. Okay, tulad ng sinabi ko, blanco yung budget. Nag-file sila ng impeachment. Ngayon naman, 20 pesos na kilo ng bigas. Isang araw lang, tapos na. Ay biglang merong nag-file ng complaint laban kay Congressman Pulong. Merong magpa-file kasi merong pang-aabuso. Merong magpa-file kasi merong nakitang hindi maganda na ginawa ang kapatid mo. Hindi pa baklarado sa CCTV footage VP Sara Duterte ang ginawang kamalian ng kapatid mo. Instead na i-admit mo na lang, instead na sabihin mo na pasensya na, mali yung ginawa ng kapatid ko, hopefully na sana mapatawad ninyo. Yun sana yung gusto kong marinig galing sa bibig ni VP Sara or na kahit sino mang Duterte sa kanilang magkakapatid. Pero why they are keep denying this issue? To the point na meron ng CCTV footage pero they are not admitting their mistake. Gets ninyo mga minamahal? Sobrang pure po ng kanilang panloloko sa ating mamamayang Pilipino. Gusto nilang magkaroon ng confusion ang taong bayan. Iba naman po yung issue na tinutukoy ni VP Sara kasi yun po, issue ng politika yun. Ito hindi po to issue ng politika. Ang issue po dito is yung pang-aabuso na ginawa ng kapatid mo. Kaya nga sabi ko sa inyo, literal na na-I-jude something. Kaya minsan parang totoo. Diba? Actually, slightly, merong akong napapansin na yung sinabi talaga ni Montulfo, literally, masasabi natin totoo. Pamilyang may saltek. Ang tawag dyan sa ginagawa ni VP Sara mga minamahal is scapegoat.
sa issue ng kanyang kapatid. Hindi lang scapegoat sa issue ng kanyang kapatid, scapegoat din sa issue ng confidential funds. Well, kung sa bagay, ano pa nga ba yung aasahan natin, mga minamahal, sa mga Duterte? Hindi nga nila kayang i-admit, diba, yung 30,000 na namatay sa AJK ni former President Duterte. Ito pa kaya? Diba? Even na meron ng CCTV footage, i-deny pa din nila. Kasi feeling nila superior silang mga tao. Diba? Nagigets ninyo, mga minamahal? Paano na lang kung hindi ito na-cover ng mga media at ng mga vlogger? Paano na lang? Kawawa na naman yung taong yun. At saka, bakit kailangan na ang isang congressman ay makipag-transaction sa mga dealer or sa mga bugaw? Diba? In terms sa mga babae. Bakit kailangang umabot sa puntong ganun? Sa aking napapansin lang, mga minamahal, ang ginagawa ni Sara Duterte, naghahanap lang siya ng taong masisisi. Naghahanap lang siya ng taong pwedeng i-blame. Di ba? Pwedeng ilipat yung galit. Ganun yung ginagawa ni VP Sara. Scapegoat. Yan yung right term doon, mga minamahal. So ngayon, panoodin natin tong balita. Pakita ko sa inyo, ito talaga yung pamilya na tunay na mayroong tililing, no? Parinig natin, mga minamahal. Naniniwala si Vice President Sara Duterte na paninira lang umano ng administrasyon ang reklamong pananakit na isinampa laban kay Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte. Diba? So bakit kailangan ang sisi kay PBBM na naman na in the first place ang gumawa ng kasalanan ay yung kapatid mo? Hindi naman si PBBM or si FL Lisa ang nambugbog, yung kapatid mo. So bakit sinasabi mo na ito na naman po ay paninira ng administrasyon? Kitang-kita sa CCTV footage, mga minamahal, kitang-kita sa CCTV na yung ginawa ni Pulong Duterte ay klarong pambubugbog, pang-aabuso, panghaharas. Tapos pinepeke ng mga vlogger na ay wala naman kasing boses. Pero hindi nyo ba nakita yung aktong nang gaganon na? Hindi pa ba sapat yun na ebidensya? Di ba na talagang mayroong physical abuse na ginawa itong si Congressman Pulong? Tanong lapang po. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Hindi pa raw nakakausap ni Vice President Sara Duterte ang kapatid na si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte na inireklamo ng pananakit. Nasa The Hague, Netherlands ang kongresista para sa kanilang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero paniwala ng bise, ang asunto kay Pulong, paninira lang anya ng administrasyon. Nung lumabas naman yung kanilang May 1 na 20 pesos ang kilo ng bigas ay tinigil kaagad ng May 2, lumabas naman yung complaint ko nung kay Congressman Pulong Duterte. So nakikita nyo na basta merong nangyari na kagagawan ng administrasyon, ang ginagawa nila ay sinisira nila ang kanilang kalaban sa politika para matabunan yung totoong issue ng bayan. Sinubukan namin kunin ang reaksyon ng Malacanang, pero bukas na raw sila sasagot. Naharap si Pulong sa mga reklamong physical injuries at grave threat na inihain ng negosyante si Cristo John Patria sa Department of Justice. Ang PNP, iginiit sa isang pahayag na wala silang hawak at hindi sa kanila galing ang anumang kumakalat na CCTV footage na muna may kaugnayan sa insidenteng kinasasangkutan ni Duterte. Hindi rin daw sila ang naglabas ng affidavit ng complainant laban kay Pulong. Iginagalang daw nila ang proseso ng batas. Para sa GMA Integrated News. Diba? Pansinin ninyo kung paano i-deny ni VP Sara Duterte yung physical abuse, yung pang-aabuso, yung ginawang mali ng kanyang kapatid. So kung dyan pa nga lamang sa bagay na yan, kaya nilang i-deny yung ginawa nilang krimen, how much more pa kaya doon sa kanilang mga allegedly pinatay.
Gets ninyo, mga minamahal? 'Di ba? Yan yung tanong dito eh. Bakit lagi na lang merong diversionary tactics itong si VP? Hindi ba kayo yung mahilig nun? Every time na merong lumalabas na issue, kayo yung mahilig gumawa ng diversionary tactics? Just like what happened nung tinatanong ka sa impeachment, sa confidential funds mo. And eventually, nagkaroon ka ng press hearing. 'Di ba? And sinabi mo, ipapatapon mo sa West Philippine Sea yung ama ni PBBM na si Apulacay. Gets ninyo, mga minamahal? Okay. So ngayon, meron akong ipapakitang video kung saan in-interview po ni Nino Barsaga itong taong binugbog, itong taong bugaw na binugbog ni Congressman Pulong Duterte. At makikita din ninyo kung gaano po kagaling mambaliktad si VP Sara Duterte sa totoong issue. So, hindi natin pinapalaki itong issue na to kasi personal issue nila to. Pero, mas nakakatakot. Kasi, hindi na nga sila nakaupo sa pwesto. Gets ninyo, mga minamahal? Hindi na sila nakaupo sa pwesto. Pero, ang lakas ng kanilang loob na gumawa ng mga ganitong klaseng bagay. Diba? Pasensya na. Paus kasi ako, mga minamahal. Kaya dahan-dahan lang ako nagsasalita. Tapos, wala pa akong mic. Diba? Kaya pasensya na. So, anyway, no one is above the law. So, let's do this, mga minamahal. Pakita natin sa inyo. Exclusive interview to. Unang tanong ni Nino Barsaga. Sir, magandang gabi po at salamat pinayagan mo akong makadalaw po sa iyo. Sir, okay lang po ba magpakilala po kayo? Ako si Sean Patria, 37 years old, galing ng Davao City. Okay. Sir, ito po ang unang katanungan ko po sa inyo. Ano ba ang pinagmulan ng problemang may nagsasabi na tungkol sa bayad daw sa kinuha nilang babae? Parang na-trigger kasi siya that time, dalawang beses siya na-trigger. Yung una, yung mga bodyguard niya, binigyan niya ng babae, tapos nakulang yung isa. Then after that, na bayad na lahat, parang yung isang babae doon 1K lang binigay. Ganito, 8 PM kami nag-start up to 3 AM. Di ba, medyo mahaba yung oras na naginuman kami, pero binigay sa kanya 1K lang. Doon biglang nag-react yung babae na bakit daw 1K lang yung binigay. Yun. Okay. Then doon nag-start, medyo nagalit siya sa akin siya gumalit, hindi yun sa babae. Okay po. So yung issue is yung 1K. Kasi ang sabi din dun sa affidavit, ang usapan is 13,000. Diba? So bakit 1K lang yung ibinigay? Alam nyo, hindi naman sa panlalait, mga minamahala. May mga nagtatrabaho din naman talaga sa bar na gusto lang kumita pero hindi nagpapa-take out. Kumbaga, alam nyo yun, yung hindi siya GRO kung tawagin, mga minamahal. 'Di ba? May mga may mga bar na may mga high class na babae. Pero hanggang inom lang. Medyo mga magaganda, quality na girls. Pero hindi lahat ng mga nagtatrabaho sa ganon is ang tingin ninyo. Babaguhin ko yung mindset ng mga Pilipino, ha. Hindi di porket nagtatrabaho sa bar is pokpok na. Hindi ba pwedeng nagtatrabaho lang, nakikiinuman lang, nakikisama lang para mabuhay yung pamilya? Hindi din na naman natin pwedeng i-deny na may mga babae talaga na nagpapa-take out. Pero wag naman natin lahatin to the point na kahit yung mga, di ba, marangal na trabaho, nakikipag-inuman lang, di porket nakasuot ng sexy dress, ay ang tingin na natin ay mga mabababang uring tao. Wag po tayong ganon. Dahil lahat tayo gusto lang din namang mabuhay. O baka na naman na magsabi, dati kasing trabaho yan ni Mima, dati naman, ako makakapasok sa ganyang klaseng trabaho. Maloka nga kayo, mga minamahal.
Mayaan naman kayo sa mga balat ninyo. 'Di ba? Siyempre, babae din ako. At meron akong kaibigan na CCA. So, yung kaibigan ko na yung CCA, witness naman ako na hindi naman siya nagpapagalaw. Yung kaibigan kong CCA na yun, talagang nagtatrabaho lang siya. Kahit sabi niya, alam mo, Alicia, lasing na ako pero kinakaya ko lang. Kasi dito medyo mas kumikita ako dahil sa tip. Sa tip sila kumikita, hindi sa sweldo nila. Okay yung sweldo nila, sweldo is fine, pero mas malaki yung tip at doon sila kumikita sa tip na yun. So yung tip na yun, yun yung bumubuhay sa kanila. And every time na mayroong alak na binibili ang mga Hapones, Korean, or Japanese, or kung sino mga taga-ibang bansa na ka-table nila, yung half doon, kita na din po ng mga CCA yun. Hindi ko sure hindi ko nila lahat mga minamahal. I'm not sure about that kasi yun yung yung trabaho ng kaibigan ko, 'di ba? Pasensya niyo na kung bakit maingay dito. Kasi wala tayong mic, 'di ba? So wala tayong noise reduction. Ito pangalawang interview, panoorin natin mga minamahal. Sir, pangalawang tanong ko po, may mga vlogger ng Duterte Camp na nagsasabi na gawa-gawa lang daw ang video para sirain si Pulong. Kini-question nila yung walang audio. Paano nila masabi na gawa-gawa na hindi man natin yung bar? Then sabay kami that time bumasok ng bar galing sa bahay galing sa Woodridge to bar. Then yun, sabay kami that up to nalasing siya. Then binugbog niya ako sa baba. Okay. Almost 2 hours niya ako binugbog doon. Buti na lang may CCTV din yun. Pero nakita niya yung CCTV kaya medyo naputol yung CCTV. Opo. Nung time na binugbog po kayo na sinasabi nyo, pinatanggal niya ba yung CCTV? Nung nasa baba na kami, yung parang napansin niya na may CCTV, yun tinanggal, pina-off niya. Opo. Pero after that, 2 hours niya ako binugbog eh. Opo. Paano po kumalat? Sino pong naglabas po nun? Yun nga yung hindi ko na alam eh. Okay po. Okay, tuloy natin. Kasi yun daw hindi alam. Putol kasi yung video na isinend sa akin. Ito yung kasunod. Ay pong katanungan, sabi mo, ikaw ay isang bugaw. Gaano kadalas umorder ng mga babae si Pulong at kung may requirement ba siya sa isang babae na ino-order? Ano po yun? Sabi mo, ikaw ay isang bugaw. Oh. Gaano kadalas umorder ng mga babae si Pulong? At kung may requirement ba siya sa isang babae at na ino-order? Paminsan lang naman na 4 times pa siya kumuha sa akin. Kapag tumawag lang yung business partner niya, dun ko lang siya makikita at makakausap, then mabibigyan. Okay. Ibig sabihin no, si Pulong, sa kanya lang ba ang babaeng yun? Or meron pa siyang pinagbibigyan na iba o pang regalo? That time, sa kanya isa, then the rest sa bodyguard niya. Pero yung sa iba-iba, yung iba, I mean yung ibang scene namin, mga kaibigan lang niya, mga Chinese, gano'n. Ibig sabihin, boss, pag may mga Chinese, binibigyan niya ng babae na nanggagaling din sa inyo. Parang gano'n. Opo. Ulitin ko sa rin yung isang katanong. Ano ang mga requirement sa babae? Wala naman, basta lang yung bago, then hindi nila kilala, then yung hindi magulo. Bago? O yung bago, then hindi magulo. Okay, thank you, sir. Oh, may taste. Bago. So, bata. Ganon. Ayaw nila ng medyo may edad. Itit ba? Tanong lang. So, 4 times? Grabe, no? Tapos, kapwa mo Pilipinong babae, binubugaw mo sa mga Chinese. Is that a right behavior, Congressman Pulong? I'm just asking. Sumunod, mga minamahal. Perfor na tanong ko, sir, bakit hindi sa Davao Police isinampa ang reklamo? Bakit sa DOJ? Kasi, di ba, alam naman natin lahat na yung Davao, hawak, hindi naman sa hawak, sa kanila yung
Then that time, hopeless ako eh. So yung ano ko lang, kaya sa DOJ na lang ako lumapit. Opo. Kaya kasi kung sa Davao ko lumapit, baka mamali yung tao na malapitan ko ba, baka maano agad sa kanya. Opo. Ibig sabihin nyo, nababahala ka rin sa seguridad nyo sa Davao. Oo. Kasi syempre nga, mayor yung kapatid, siya congressman doon, tapos vice president, at lehitimong taga doon sila. Oo. Pero wala naman ako against sa kanila. I mean, for Duterte din ako, wala akong against sa tatay niya, sa kapatid niya na babae. That time lang talaga na ginawa niya sa akin na yung pagbugbog na almost 2 hours. Opo. Then pinalak pa niya yung bar. Okay. Nakakatakot din pala. So, real talk yun mga minamahal. Just like happened sa case ni Kibuloy. Pansinin ninyo yung kaso ni Kibuloy. Kaya nabasura ng Department of Justice. Doon, ng RTC, sorry. Doon sa Davao, yung kasong pang-aabuso ni Kibuloy, dahil best friend sila, malapit sila, ni former President Rodrigo Roa Duterte. Gets ninyo mga minamahal. Kaya much better na dito niya na lang isinampa yung kaso sa Manila, well at least safe pa siya. At in the first place din, 'di ba, baka tama nga na mamali ang maghawak ng kaso, malaman ni Pulong at baka mapaganon pa siya. 'Di ba? Kasi another issue to sa kanila. Ito pa mga minamahal. Boss, bakit ngayon lang daw inilabas yung video ngayong February pa nangyari? Kaya sinasabi ng Duterte camp na pamumuliti ka lang daw dahil itinaon bago mag-eleksyon. Yung nga sinabi ko kanina, di ba, na kahit kayo nasa posisyon ko, ma-hopeless man talaga kayo, di ba? Na hindi nyo basta-basta na ano yung ano, kahit kayo that time, mangyari sa inyo yun, di ba, na mag-isip muna man talaga kayo. Opo. Sir, linawin ko po anong taon po ito nangyari, itong sinasabing February pa? This year lang po, noong February 22 kami nagkita. 22. February 22. Kami, then till 23 sa 3M. Anong year po ito? Ngayon lang. 2025. Ngayon lang na, almost 3 months lang naka. Okay. Sa loob ng 3 months, sir, saan po kayo nag-stay? Sa bahay lang, then parang every time na maglabas ako parang may threat eh. Kaya, may nagkatimba sa inyo na takutin kayo? I-text kayo? Wala naman, kasi makapil ko lang. Okay. Kaya yun, medyo nag-decide na ako na Okay po. Nag-decide na siya na umalis na kasi hindi na siya secured. Hindi niya na-feel yung safetyness. 'Di ba? So, eto pa, meron pang kasunod mga minamahal. Katanungan ko, sir, sabi ni Pulong, ipapa-authenticate pa daw nila yung video, duda ata siya na siya kung nasa video. Ano ang masasabi niyo po dito? Wala tayong magawa kung yan lang sabihin niya, pero tingnan nyo naman yung video, di ba, na siya talaga. Kahit tingnan pa natin yung CCTV sa labas, yung pagsabay namin pumasok, pati paglabas niya, alam naman. Opo. Yan nga yung problema, mga minamahal. Bakit nila kailangang i-deny? Kitang-kita na yung kanilang muka. May CCTV na oh. 'Di ba malinaw at klarong ebidensya na yun ng kanilang pambubugbog. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung ginagawa mga minamahal ni VP Sara Duterte, isang malaking kabalbalan to. Yung ililipat yung issue kay Romualdez. 'Di ba? Yung ililipat yung issue kay PBBM. Hindi ba alam? Okay, sige. Patulan na natin patungkol sa issue ng bigas. Kasi yun naman yung sinasabi ni Sara Duterte, di ba? Yung May 1, issue ng bigas, tapos May 2, may nilabas agad na video-video. So, bakit hindi na lang natin gawing mabuti or positive yung impact ng 20 pesos na bigas na gusto ng ating presidente? Di ba? So, ngayon meron akong babasahin sa inyo. Ito, gusto kong magkaroon din tayo ng kahit positive. Diba? Sa content na to, hindi puro negative. So ngayon, sabi dito, with 20 pesos per kilo now possible, Speaker Romualdez eyes rice subsidy program nationwide in lieu of direct cash transfer.
O baka na naman masamain to ni VP Sara Duterte. O kasi ayaw mo ng ayuda, di ba? So bakit ang gawin na lang natin ang ipamigay sa kanila ay bigas kaysa sa pera? Kasi pag pera, sasabihin, binibili yung boto. So, bigas na lang. Baka mamaya maging issue pa to sa'yo, VP Sara Duterte. Kami ay nag-iingat lamang din. Di ba? Kasi itong ano na to, mga minamahal, itong press release ng Office of the Speaker, actually magandang choice to. Na instead of money, kasi madaming mga binibigyan ng pera, pero ang ginagawa nila, sinusugal. Ang ginagawa nila mga minamahal ay binibili ng luho. So para direktang makikita natin na madidiretso sa tiyan, mapapakinabangan, bakit hindi na lamang bigas? Diba ang ibigay sa mga Pilipino instead of cash transfer? Baka masamain na naman ni VP Sara Duterte. Baka na naman gagawin niya na naman tong issue. Tama ba yun? So ngayon, Office of the Speaker Office of the Speaker Ferdinand Martin Romualdez Friday expressed strong support for the national government initiative to provide rice at 20 per kilo to more Filipino in all parts of the country, highlighting the potential of rice subsidy program as more as effective alternative to direct cash transfer. Sino yung uma-agree, mga minamahal, na much better na bigas na lang, much better na pagkain na lang yung ibigay kaysa sa pera? Ako, agree ako mga minamahal, kasi well, at least direkta na dadating sa tiyan. Diba? Kasi hindi naman natin lahatin ha, meron talagang mga pamilya na kahit naghihirap na, pag nagkaroon ng pera, diretso sa sabungan, diretso agad yung pera sa GCash, pang scatter. Diba merong mga ganon? Para maiwasan natin yung mga, ay, pag ano na lang, ayuda na lang, utang muna ako sa'yo, Mare. Para maiwasan natin yung ganyan, bakit tama nga naman na hindi na lang bigas, hindi na lang pagkain? I know na kailangan ng Pilipino ng pera. Pero mas maganda pa rin na, di ba kasi ganun din naman yung ending eh. Pag binigay yung pera, ibibili ng bigas. Di ba? Ibibili ng pagkain. So bakit hindi na lang pagkain, yung i-offer, yung ibigay, di ba mga minamahal, sa mamamayang Pilipino? Sabi pa dito, providing affordable rice directly addresses hunger and ensure the assistance reaches the dining tables of the Filipino families. This approach guarantees that the government support translates into actual food security for our citizen. So, yan po yung sabi ng 306 strong House of Representatives. So, the Speaker's remark come in the light of the Department of Agriculture or DA recent announcement to pilot 20 pesos per kilo program in the Visayas region, and Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel confirmed that the program would allow eligible families to purchase up to 10 kilos of rice per week at subsidized rate. So baka na naman gagawing issue to ni VP Sara Duterte instead na magpasalamat na lang. Huwag naman sana ganun, VP. Baka sabihin mo na naman na ang issue kasi sa bigas tapos inililipat na naman dito sa pambubugbog ni Pulong. Iba yung issue ni Pulong, personal issue niya yun, dito sa issue ng bayan. To address the poverty, to address the hunger, hindi to band-aid solution. Yung ginagawa ng ating presidente, sinisikap nila na maging posible ang isang imposible na dapat sana pinapasalamatan na lang ng ating vice-presidente. Yan yung hindi ko magets kung bakit kinokontra ni VP Sara Duterte yung ginagawang mabuti ng ating gobyerno. Sabi pa dito, in a social media post, President Ferdinand R. Marcos Jr. emphasized the significance of this development, stating 20 pesos per kilo rice that was promised. And today, we begin to make it real starting in the Visayas. Baka issue na naman. Kulang kasi sila sa boto eh. Kaya Visayas yung inuna nila. Hindi ba pwedeng sa Visayas muna kasi dito yung mas madaming medyo mahirap? Diba? Na tao? Hindi ba pwedeng ganon? So, bakit kailangan gumawa ng issue?
So, Speaker Martin Romualdez likewise pointed to Camiguin Province's successful implementation of similar initiative where collaboration between local government units or LGU and the Department of Social Welfare and Development or DSWD and local retailers enabled residents to access rice at the half their usual price. So, anyway, mga minamahal, the whole point dito sa ending ng ating content is kung pag-uusapan lang naman natin yung bigas, maganda yung promises, maganda yung vision, maganda yung mission and vision ng ating House of the Speaker at ni PBBM. So, bakit mo ginagawang issue ang mga bagay na hindi naman dapat? Tanong lamang po. Alright? So, yun po mga minamahal. Diba? Ang galing ni VP Sara, mag-divert ng issue. Tama ba yun, ma'am? Tama bang behavior yun, ma'am? Tanong lang. Alright, mga minamahal. Anyway, it's me again, Alicia Nyo. At nagbabalik muli para sa ating panibagong video.